Welcome po mga kuya kong lingkod, Jonathan TV Vlogs po mga kuya, nagbabalik, no? So ang topic natin for today is about sa buhay ni Saint Andrew, no? Ito ay ang kanyang kwento po mga kakuya na pinaka-impluensyang apostol ng ating Panginoong Hesus Kristo na itinuturing na patron ng mga mangingisda. Siya ay ipinanganak sa Bethsaida sa tabi ng lawa ng Galilea at kapatid ni San Pedro. Ang kanyang kwento ay puno ng pananampalataya at dedikasyon. Ayon sa Ebanghelyo ni San Andres, ay unang tinawag ng Panginoon habang siya ay nangingisda kasama ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Nang makita ni Jesus ang mga kapatid na ito, sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Mababasa natin sa Matthew 4 verse 19. Mabilis silang sumunod at iniwan ang kanilang mga lambat at ama upang sundan si Jesus. Si San Andres ay isa sa mga unang disipulo ni Kristo at ang nakasaksi sa maraming himala at turo. Mahalagang pangyayari sa kanyang buhay ay ang pagpapakain sa 5,000 tao kung saan siya ang nagdala ng 5 tinapay at 2 isda. Mababasa natin sa Juan 6 verse 8 hanggang 9, matapos ang pagkabuhay ni Kristo, si San Andres ay naglakbay sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Ayon sa tradisyon, siya ay nagpunta sa mga bansa tulad ng Greece at Scythia. Ang kanyang martyrdom ay naganap sa Patris Grace, kung saan siya ay ipinako sa isang krus na may hugis XS na ngayon ay kilala bilang Saint Andrew Cross. Si San Andres ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 30 at ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Kristiyano na maging matatag sa pananampalataya at sa pagsunod kay Kristo. Sa kanyang buhay, makikita natin ang kahalagahan ng pagtugon sa tawag ng Diyos at ang pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ito po yun mga kakuya, ang kwento ni Saint Andrew na dapat natin sundin at dapat natin gayahin mga kakuya, dahil sapagkat si Kristo ay nananawagan talaga sa atin. Anong sabi ni Kristo? No? Ang sabi niya ay magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kapag tayo ay tinawag na po ng Panginoong Hesus Kristo po mga kakuya, ng Panginoon, na dapat tayo ay tutugon talaga mga kakuya. Kapag ang Diyos ay tumawag sa atin, dapat tayong tutugon para po sa kanyang misyon, para sa ating misyon dito sa lupa. Kung sa maintindihan sana natin ang buhay mga kakuya, dito sa lupang ibabaw to, kaya nabuhay tayo at dito sa ibabang lupa, sa mundong ibabaw na ito, dahil sa misyon. Mayroon tayong iba't ibang misyon na nakalaan para sa Diyos. Hindi misyon para sa makamundo, kundi misyon para sa makalangit po mga kakuya. Kaya nga ang misyon na nabubuhay kang misyon dito sa lupa na puro makamundo, yan ay tatag ng ating kalaban, ng ating Panginoon, no? Walang iba kundi ang mga fallen angel. Walang iba kundi si Satanas po mga kakuya. Kaya nga nag-alay tayo ng buhay, nag-alay tayo ng mga oras, inalay natin ang ating mga panahon o mga taon no, sa makamundong gawain po mga kakuya, na yan ay sa demonyo po yun. Kung ang buhay natin mga kakuya ilaan natin sa Diyos po mga kay oras o time po mga kakuya, na magagawa tayo na makalangit na gawain, yan po ay sa Diyos po mga kakuya. So kung titawag tayo ng Panginoon na sa kanyang pagtawag sa atin, dapat tayo ay tutugon. So paano sa tayo makatugon po mga kakuya? Dapat natin pakinggan ang ating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon sa pamagitan po ng pagdinilay po mga kakuya. Lalo na po sa araw nito, December 1 po mga kakuya, ito yung time na paglaylayan natin ang araw na ito ay pagpapasok na naghihintay tayo na pag-celebrate natin sa December 25. Ang araw na ito po mga kakuya, December 1, ito ay talagang ito yung time na nagnilay tayo kung nasaan na ba tayo, nalayo na ba tayo sa Diyos, ano ba ating mga kasalanan, ano ba ang ating mga nagawang mabuti para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga hindi lang inaantay natin ang ating 13th month, hindi lang natin inaantay ang ating mga bonus sa company, hindi lang inaantay ang ating mga successful sa buhay, hindi lang natin inaantay ang mga
pangyayari na maganda sa ating buhay, kundi pag nilay-nilayan natin sa araw na ito mga kakuya, sa araw na ito December 1, na ito ay paghahanda sa ating sarili sa pagdating at pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa darating na December 25 at sa kanyang pagsilang po mga kakuya. Ang tanong, nakahanda na ba tayo po mga kakuya sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Makikita yan sa ating mga gawa, katulad na lamang sa pagbibigay natin sa mga panglimos sa mga pulubi, sa mga dukha, sa mga taong nangangailangan para sa atin po mga kakuya. No? So nawa gabayan tayo ng makapangyarihan Diyos at banal na Espiritu na makagawa po tayo ng mabuting gawa para sa ating Diyos po mga kakuya. God bless at ingat po kayo palagi. Ang Diyos nawa gagabay sa ating hanggang sa katapusan ng ating buhay po mga kakuya. Ingat at happy Merry Christmas advance po sa ating lahat po mga kakuya. Ako po yung lubos mamabati, Jonathan TV Vlogs, ang yung lingkod po mga kakuya. God bless po sa ating lahat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.